Hello, isang magandang umaga, hapon at gabi po sa ating lahat. At nga po, ito isang lamang espesyal na ating pong alakayan. At ito naman po ay nagagamit at nangyayari sa ating pong paligid. At ngayon nga po ay patuloy po salamat sapagkat safe and sound po kami nakarating dito po sa Pilipinas. At narito nga po ngayon upang may mga dapat ayusin at mga dapat alang-alang. Napakalalim na. So, yun nga po ay first time po namin na mag-Christmas at mag-New Year po rito at talagang gastos nga. Kaya isip-isip din kayo po yung mga uuwi na mga OFW natin pong mga kabayan ay isip din po pagka-uwi ay kailangan marami kayong dalang bala. Yan. Pero hindi mo babayaran po rito yung pong kaligayahan, yun, hindi kayang tumbasan yun ng mga dala niyong pananalapi. Pero sabi ko nga po ay dapat po tayo ay minsan nga po ay magkasama-sama sa pamilya at hindi po lagi nasa abroad, no? At I know na lahat naman po tayo ay nakaranas din po ng minsan nagpapasko na solo, papasko tayo sa malayas pamilya. But ang importante doon ay meron po tayong komunikasyon sa ating pong mahal sa buhay dito po. No? At minsan, may pagkakataon na umuwi rin tayo ng December. Although magastos, sabi nga magastos, pero ganoon talaga eh. Holiday. So, ibig sabihin ay dapat lang po natin bigyan ng pagkakataon natin sarili na maisama natin ating mga pamilya at magkaroon tayo ng reunion. Wow! Sino kaya? Sino magbayad? So, yun po yung mga dapat po nating gawin. No? At huwag naman tayo masyadong maging seryoso sa ating buhay na para bang kala mo end of the year na. No? So, dapat sabi nga po, mag-happy rin tayo. Mag-enjoy ka sa buhay mo na meron ka at basta alam mo kung saan ka lulugar. At kung ikaw ay Kristiyano at ikaw ay mananampalataya, alam mo kung nasaan ka, di ba? Ganun po yun. Kaya dapat po tayo ay magkaroon din po ng kasiyahan sa ating pong sa iyong sarili at sa iyong kasama mo ang pamilya mo. At share ko lang po, no, talagang ito yung first time ko pong sumakay sa PAL, sa Philippine Airlines. Sarap din naman po, kaya lang nagkaroon sila ng problema sa bagahe. Parang delay ang bagahe namin. Actually, delay talaga. At halos 3 oras o 5 oras kami naghintay para lang hintayin namin yung sa aeroplano na darating. So, sana po ay sa Philippine Airlines ay maging maayos po ang lahat. Dahil hindi naman po, I believe na nakita ko po sa news ay hindi naman o sa social media ay hindi lang po kami nakaranas. Yung iba po ay nakaranas din po yung mga nag-video ay napanood ko, parang kami yun parang ganun nangyari So parang ganun po ay nawa ay maging maayos po sa PAL. At mahal natin ang ating pong Philippine Airlines sapagkat yan po ay mga Pilipino po na nagtatrabaho at yung pong PAL ay be proud para po sa ating pong Pilipino. But sana lang po ay ayusin na naman po natin yung pong mga bagay na dapat isa lang alang-alang. Especially mga padala, di ba? Ang hirap nyo. Minsan, 1 year mong pinaghirapan, 2 years mong pinaghirapan, tapos ganun lang at madidelay pa, ay nakakalungkot naman din po. No? Pero hindi naman po ako nang gusto o ginajudge yung binibigyan ng maling motibo para po sa PAL. Atin lang pong ayusin. No? Kasi nawa naman po namin. Kaya nag-wait na po kami talaga ng mga ganun po, mga 5 hours nga lang. Kung hindi pa, baka daw sabi next day daw. Sabi naghintay lang po kami. So, yun naman po, para papaalala lang po yan para po sa ating Philippine Airlines. Yun. Saludo po kami sa inyo sa maayos pong pagbibiyahe namin. Pabalik sa susunod po namin journey. So, yun po, at tayo po ngayon ay muli ay nagbabalik dito po sa ating pong istasyon ito na kung saan naman po ay laki naman po tayo nagbibigay ng mga pagre-remind sa ating pong buhay bilang isang Kristiyano o hindi Kristiyano. Actually, lahat naman tayo dapat nire-remind. No? Hindi naman kailangan lagi parang sinasabi mo kailangan pa manood para lang malaman mo, mapakinggan mo kung ano yung mga dapat malaman pa. No? Sabi nga rito, no, may mga kapatid tayo, mga kaibigan, o mga
kasimbahan na rin na nagtatanong din na ang pag-inom ba ng alak ay masama? Sabi nga nyo. Sabi ko, siyempre pinag-isip ko muna. At pinag-aaralan ko na kahit pa paano dahil baka tayo magkaroon ng kamalian. But sabi nga ay wala namang pwedeng manghusga at ang Diyos lang ang pwedeng magbigay sa iyo ng tama at mali. Ang tao ay mabilis mga manghusga, but I believe naman po ay nauunawa naman po nila kung ano yung mga bagay na dapat nangyayari. Ang para sa akin ay pwedeng hindi, pwedeng oo na masama at mabuti. No, pero sabi nga po sa Biblia, wala naman sinasabing binanggit na bawal kang mag-inom, bawal kang ganyan, bawal kang manigarilyo, bawal ganyan, di ba mga bisyo? But may sinasabi sa Biblia na binabanggit doon yung pag-inom ng alak ay nakakasama din sa ating katawan. Or in real talk naman na ating sinasabi ay nakakasama naman talaga sa katawan ang pag-inom ng alak. Siguro magiging masama ang pag-inom mo ng alak kung araw-araw mong ininom o parang addicted ka na sa alak. Yan. Pero kung iinom ka na para personal mo, sa'yo mo, okay. Para sa akin lang personal ko ito, parang okay lang naman. Kasi ang pag-inom ng alak ay nakakasira po daw ng ating moral. No? Pero sabi ko nga po rito, basahin ko lang po ito sa Kawikaan. Kami nga sa Kawikaan 20 verse 1, ang alak ay nagpapababa sa dangal ng isang tao. Kaya isang kamangmangan ang magpakalulong dito. Magpakalulong. So sabihin, kapag ikaw nagpapakalulong sa bisyong ito, sa pag-inom ng alak, ay isa ka na rin bumababa ang iyong dangal. Bakit? Paano madangal? Minsan, pagka lasing na, hindi mo na alam, sinasabi mo, nagmumura ka na, nagsasalita ka na ng kung ano mga pinagsasabi mo na hindi mo naman nasasabi, di ba? At nangaaway ka na. At isa pa, yung pamilya mo nasisira na. So, ibig sabihin, ang pag-inom ng alak, moderate. para pag-drive lang. No? Hindi, ang ibig sabihin, pag uminom ka ng alak, wag mo lang parang sinasabi mo pa sa mga kapitbahay mo na nag-inom ako, ito ako, pinopost ko sa social media, di ba? Parang pangit ka man, di ba? Para sa akin to, ito yung way ko po ng aking pong pagre-remind sa aking personal ko po ito. In general, kayo po ang bahalang magbigay ng opinion nyo. Sapagkat ito po ang aking opinion na yung pag-inom ng alak ay pwedeng okay, pwedeng hindi. No. Depende po yan sa iyo. At sabi nga rin po dito sa Ephesians Efeso 5 verse 18, huwag kayong maglasing sapagkat sisirain lamang niya ang inyong buhay, salit pa dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Yeah, di ba? So, sabihin, sapagkat sisirain lamang niya ang inyong buhay. So, nasa inyo na po yun ang pag-inom ng alak. Ngayon, kung uminom kayo ng alak for the sake na parang personal ninyo sa inyong bahay, or dalawa kayo, or basta, wag lang iinom ng sobra-sobra at nakakasira ng ating pong mental or ating isip, ay maaaring okay naman po siya. Wag lang po natin sabihin, wag po natin gamitin yung verses na parang sinabi, sabi ni Proxy, pwede ako uminom eh. Hindi po gano'n. Wag po natin gamitin itong video to para lang tayo magkaroon po tayo ng depensa na sinabi ni Prox Benz, pwede tayo uminom. Oh, ano ba yan? Kristyano ba yan? Patay tayo. Hindi, ang sinasabi ko rito ay yung mga bagay kapag sobra ay masama na. Especially sa ating katawan, di ba? Uminom ka, pero ito, tandaan nyo, wag nyo pong gamitin din sa verses yung sinabi kay Paul na uminom siya ng alak. Alam nyo, nung si Paul, nung uminom siya ng alak, may sakit po siya sa sigmura. Sumasakit sa sigmura niya eh. Maaaring yun po yung way na para mawala yung sakit ng kanyang pong sigmura, yung pag-inom ng alak. Pero hindi po yung basihan o batayan na pwede rin po tayo uminom ng alak. Di ba? Sabi nga ako, nakapagpapatotoo ako ng short lang na minsan ako po ay nandito ako sa Pilipinas ay sabi ng doktor sa akin ay merong kailangan kang inumin na ito ay labas sa aking pinag-aralan. Sabi niya sa akin ng doktor na yun.
Sabi niya ay, ano po yan daw? Sabi ko, kailangan uminom ka ng alak. Alak? Sabi ko po niya, nung panahon rin, mainit ako kasi ano ako hindi pa ako inom na alak. Kasi ano yun sabi niya, meron kasing kailangan, uminom ka ng alak, na kailangan pumasok sa loob ng katawan mo para yun na lang ang isang magiging alcohol ng iyong problema. Sabi ko, siyempre nag-aaway ang aking isip at puso. Siyempre lahat na, siyempre Kristiyano na ako So, ano gagawin ko? So, ang ginawa ko talaga, actually, uminom ako, mga siguro, hindi naman yung talagang total na ilong na parang wala ng bukas, no? Ang binigay po sa akin yung mga hard, hindi po yung mga sasabing beer, yung mga ganyan, yung Red Horse, yung malalakas, no? Yung hard lang, no? And then after that, nawala siya. Then bumalik ako, di ba sabi niya? So, ibig sabihin, may mga terms na sa medical ay kailangan din pala ng alak. Ito yung experience ko po ito Hindi ko po sinasabi sa inyo, gawin niyo ito. Baka naman gamitin niyo naman po ito. Ito ay para po sa akin kung personal po ito. Na uminom ako yun. And then, huwag din po natin gamitin yung sinasabi ng Biblia nung ang ating Panginoong Hesus ay gumawa ng alak. Nung panahon ng sa kasalan na naubusan si Maria, kanyang ina. Hindi po yun masasabi natin alak Alak yun, pero isang mainam na alak siya. Maaaring yun hindi ko yung masabi na hindi nakakalasing, no? Di ba? Kasi alak nga Pero, in case, merong case to case yun. Kaya ginawang alak yun. Kaya huwag natin gamitin term sa Biblia, yung mga umiinom na mga alak. Ang term na gamitin natin, yung imbis na minom ka, ay dapat magpuspos ka ng spirito. Pero gaya ng sinasabi ko po, ulitin ko po, ay ang ating pong physical body, ang ating body, ay templo ng Diyos. Yan. Ikaw na lang po yun. Ikaw na lang ang makakapagsalita o makakapagsabi sa harapan ng Diyos na ikaw na lang. Huwag mo na sabihin sabihin mo pa sa buong mundo na ikaw ay mangiinom. Di tama yun. No. Nga po, sabi ko nga po sa inyo, tama, mali. Ilan naman po pipiliin natin Kung sa palagay mo ay tama lang yung pag-inom mo at moderate lang naman, well, gawin mo. But kung mali naman, hindi mo gawin. Di ba? Kasi simple. Huwag kang minom. Ganun yun. So, ang aking pong pinopoint dito is, bilang isang Kristiyano, alam mo na yung tama at mali. At hindi ko po pwedeng sabihin sa inyo na ako po ay nag-i-endorse ng pag-inom ng alak. Ito po ay nasa sa inyo pong personal pong pagtanggap. Na wag po natin gamitin ang video ito o inyong likod na sa Proxbest na pwede pang ilaw. Hindi po. Sinasabi ko lang po ito para alam po natin anong stand natin at pag-remind po ito sa inyo, sa atin, na tayo po ay lumalagay po sa tama. Kung uminom ka, ay bahala ka po. Kung ayaw mo, mas bahala ka rin, di ba? Remind lang po itong sa akin sinasabi upang tayo po ay mapaalalahanan sa ating pong ginagawa sa araw-araw. Kasi alam naman po natin sa ibang bansa, especially Middle East, bawal ng alak. Pero sa Pilipinas o sa ibang lugar na open ng alak ay talaga malaya po kahit sino. Maaaring may mga Kristiyano po dyan nagiinom di ba? Kaya huwag po nating hindi ko po sila ginajudge kasi baka ako puweltahin ng pag-judge. No, hindi po ganun. Huwag po nating gamitin ang lahat ng mga nasa Biblia na gumamit ng alak. Iwasan po natin yun. Kung sa'yo umiinom ng alak, nakita mo yung si kapatid, pag-pray mo na lang siya. Or merong love na sasabihin mo sa kanya na i-explain mo lang sa kanya na maayos. Hindi yung parang iano mo siya na parang may sakit siya na ketongin na parang pinagdidirihan mo na uminom ng alak. No, wag ganun. Wag ganun. Ano na tayo ngayon? Modern na tayo ngayon. No? So, ilan po at nais po muna ito ipalapit sa inyo at nais po rin ipalala sa inyo. Ang lahat po ay subject naman po sa ating pong grace ng ating Panginoon. Kaya huwag po tayo magmalaki dahil wala ka naman dapat ipagmalaki sa ating sarili. Yun po, lahat. Maraming salamat sa lahat po ng subscriber po natin na patuloy na sumusuport sa ating pong EGMA na ito at ang new host na ito si Proxbest na nagpapatuloy na pasalamat na lagi po tayo manalangin pasalamat sa Diyos pagising sa umaga, pagtulog sa umaga, pagtulog sa gabi, pagtulog sa umaga. Meron naman natutulog sa umaga, puyat.
pagtulog sa gabi, ay manalangin po tayo mas pasalamat. Especially ngayon pong year na to, na 2026, ay atin pong angkinin ang pagpapala ng ating Diyos. At tandaan po natin na kung tayo po ay nakainom ng konting pong alak, ay huwag naman po naman nating sabihin sa ating sarili na tayo magsalanan. Kundi, humingi ka ng, gusto mo humingi ka ng tawad sa Panginoon, o huwag mo nang gawin pag-inom. Pero sa lahat, sinasabi ko sa inyo, kung inom kayo, ay kayo na lamang po. Huwag nyo lang pong i-post. Joke lang po yan. Pero yun po yung totoo. Na huwag lang po tayo maging, sabi nga, impokrito sa harapan ng mga tao. Maging totoo po tayo sa ating Diyos. Ayaw mo. Kung gusto mo, why not? Si Diyos naman ang Panginoon naman siyang magbibigay sa atin ng kahusgahan at hindi pwede ang tao. Okay? So, ayun po. At shoutout sa aking apo na si Rio Bennett Sayon na patuloy na makakasama ko nga po ngayon dito po sa Pilipinas. At ilang weeks na naman po kami dito at babalik na rin po kami. At naway patuloy na magkaroon ako ng pagkakataon na may makausap ako na makapag-share sa kanyang buhay. No? At praise God sa lahat po. Happy New Year po sa ating lahat at masaganang bagong taon at patuloy na ang pagpapalay sumating ngayong bibitaw na ang 2025, ngayon ay magto-2026 na po. Bukas na yata. Bukas na yan. So yun, mamaya pala. Sorry, mamaya. Yun, so yun po. Ito pong si Proxbest na nagsasabi na tayo po ay lagi pong patuloy na lumapit sa ating Diyos. Happy New Year po sa lahat. God bless.